Sa kailaliman ng Dagat Pasipiko, sa gitna ng isang arkipelago na puno ng buhay at kultura, nagsisimula ang isang kwentong magbabago ng kasaysayan ng mundo. Ang Pilipinas noong ika-16 na siglo ay isang lupain ng kagandahan at kalayaan, tahanan ng iba't ibang tribu at pamayanan na may sariling kultura, wika, at pamamaraan ng pamumuhay. Ito ay isang panahon ng malaking pagbabago sa buong mundo, kung saan ang mga makapangyarihang bansa ng Europa ay nagpadala ng kanilang mga pinakamahuhusay na manlalakbay at mananakop upang tuklasin ang mga bagong lupain. Ang mga barko mula sa Espanya, Portugal at iba pang bansa ay naglalayag sa mga karagatan, naghahanap ng kayamanan, kalakalan at kapangyarihan. Sa gitna ng panahong ito ng pagtuklas at pananakop, isang mahalagang kabanata ng kasaysayan ang malapit nang mangyari sa mga baybayin ng isang maliit na isla sa Pilipinas. Sa likod ng lahat ng pangyayaring ito, may isang taong naging sentro ng lahat, si Ferdinand Magellan. Ipinanganak siya sa Portugal noong mga taong 1480, ngunit ang kanyang pinakadakilang paglalakbay ay ginawa niya sa ilalim ng bandila ng Spain. Isang matapang at ambisyosong explorer, si Magellan ay nangarap na makahanap ng bagong ruta patungong Spice Islands o ang tinatawag na Moluccas sa pamamagitan ng paglalayag patungong kanluran mula sa Europa. Ang mga pampalasa mula sa mga isla na iyon ay katumbas ng ginto sa mga mata ng mga mangangalakal noon. Noong 1519, inorganisa niya ang isang malaking armada na binubuo ng 5 barko at mahigit 200 lalaki. Ito ang simula ng unang paglalakbay sa buong mundo. Ang kanyang determinasyon ay walang kapantay, ngunit hindi niya naisip na ang kanyang paglalakbay ay magdadala sa kanya sa isang isla na magiging lugar ng kanyang katapusan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa karagatan, dumating si Magellan sa Pilipinas noong Marso 1521. Ang kanyang armada ay unang nakarating sa Visayas, isang grupo ng mga pulo sa gitna ng kapuluan. Doon, natagpuan nila ang mga katutubo na may sariling kultura, wika at pamumuno. Sa unang pagkakataon, ang pakikipag-ugnayan ay mapayapa. Ginamit ni Magellan ang kanyang tagapagsalin, si Enrique ng Malacca, upang makipag-usap sa mga lokal na tao. Mabilis na nakita ni Magellan ang pagkakataon hindi lamang para sa kalakalan, kundi para rin sa pagpapalawak ng impluwensya ng simbahang Katoliko. Sinimulan niyang ipakilala ang Kristyanismo sa mga katutubo na nagbibigay ng mga krus at mga larawan ng birhen bilang regalo. Para sa kanya, ang pagpapalit ng relihiyon ng mga katutubo ay katumbas ng pagpapalawak ng kapangyarihan ng Spain. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa gitna ng mga unang pakikipag-ugnayan ni Magellan sa Pilipinas, isang mahalagang figura ang lumitaw. Si Raja Humabon, ang makapangyarihang pinuno ng Cebu. Nang dumating ang mga Espanyol sa kanilang baybayin, hindi nag-atubili si Raja Humabon na makipag-usap sa kanila. Nakita niya sa mga dayuhan ang isang pagkakataon, isang alyansa na maaaring magpalakas ng kanyang kapangyarihan laban sa kanyang mga karibal. Bilang tanda ng kanilang kasunduan, nagpabinyag si Raja Humabon kasama ang kanyang asawa at daan-daang mga mamamayan ng Cebu. Tinatanggap ang Kristyanismo bilang kanilang bagong pananampalataya. Ang asawa ni Raja Humabon ay binigyan ng isang laruan ng Santo Niño na naging sagisag ng Kristyanismo sa Pilipinas hanggang ngayon. Ang relasyon ng mga Espanyol at mga taga-Cebu ay naging napakalapit na nagbigay kay Magellan ng tiwala at lakas upang palawakin pa ang kanyang impluwensya sa iba pang mga isla sa Visayas. Habang lumalaki ang impluwensya ni Magellan sa rehiyon, isang matapang na lider ang tumayo upang harapin siya. Si Lapu-Lapu,
Ang dato ng Mactan, isang isla malapit sa Cebu, ay isang pinuno na kilala sa kanyang tapang at malakas na kalooban. Hindi siya katulad ng ibang mga dato na madaling nasabik sa mga alok ng mga dayuhan. Para kay Lapu-Lapu, ang kalayaan ng kanyang bayan ay higit sa lahat ng kayamanan o kapangyarihang maaaring ialay ng mga Espanyol. Siya ay isang taong malalim ang pagmamahal sa kanyang lupa at sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang paninindigan ay simple ngunit makapangyarihan, walang sino mang dayuhan ang maghahari sa kanyang lupain. Sa kabila ng lumalaking presensya ng mga Espanyol sa Visayas, si Lapu-Lapu ay nanatiling matatag at determinado. Ang kanyang katapangan ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga mandirigma na handang ipagtanggol ang kanilang kalayaan hanggang sa huli. Matapos ang matagumpay na pakikipagtulungan kay Raja Humabon, naging mas matapang si Magellan sa kanyang layunin na palawakin ang kapangyarihan ng Spain sa buong rehiyon. Nagpadala siya ng mensahe kay Lapu-Lapu, ang dato ng Mactan, na humihingi ng pagkilala sa autoridad ng hari ng Spain, kasama sa mensahe ang hiling na magbayad ng buwis at sumuko sa ilalim ng bandila ng mga Espanyol. Ngunit ang sagot ni Lapu-Lapu ay malinaw at walang pag-aalangan. Tinanggihan niya ang bawat kahilingan, ipinahayag na ang Mactan ay malaya at hindi kailanman yuyuko sa sinumang dayuhan. Para kay Lapu-Lapu, ang pagkilala sa Spain ay katumbas ng pagtataksil sa kanyang bayan at sa kanyang mga kababayan. Ang malinaw na pagtanggi na ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang pinuno, at unti-unting naging maliwanag na ang salungatan ay hindi na maiiwasan. Ang digmaan ay malapit nang magsimula. Sa madaling araw ng Abril 27, 1521, sinimulan ni Magellan ang kanyang paghahanda para sa pag-atake sa Mactan. Nagtipon siya ng 65 sundalo, lahat ay armado ng mga espada, sibat at baluti. Bago umalis, may isang mahalagang desisyon siyang ginawa na magbabago ng takbo ng labanan. Nag-alok si Raja Humabon na samahan siya ng libu-libong mandirigma mula sa Cebu, ngunit tinanggihan ito ni Magellan. Para sa kanya, ang labanan ay dapat na pagkakataon upang ipakita ang kahusayan at kapangyarihan ng mga Espanyol. Nais niyang patunayan na ang kanyang mga sundalo na may modernong sandata at armadura ay sapat na upang talunin ang sinumang kaaway. Ipinagmamalaki niya ang teknolohiya ng Europa. Naniniwala siyang ito ay magbibigay sa kanila ng malaking kalamangan laban sa mga katutubo. Ito ang desisyon na magpapatunay ng kanyang pagmamataas, isang pagkakamali na magiging sanhi ng kanyang kapahamakan. Sa madaling araw ng ika-26 ng Abril, 1521, dumating ang mga Espanyol sa dalampasigan ng Mactan. Sakay ng kanilang mga bangka, inabutan nila ang baybayin na puno ng pag-asa at determinasyon na talunin si Lapu-Lapu, ngunit hindi naging madali ang kanilang paglapag. Ang tubig sa paligid ng Mactan ay napakaababaw at ang kanilang mga barko ay hindi makarating sa tapat ng baybayin. Napilitan silang huminto sa malayo at lumabas sa tubig na lumalakad ng dahan-dahan patungo sa dalampasigan habang hawak ang kanilang mga sandata. Bawat hakbang ay pabigat, bawat galaw ay mahirap. Ang kanilang mga baluti at armas ay naging pabigat sa kanila habang tinatahak ang mababaw ngunit malagkit na tubig. Sa halip na dumating ng may lakas at sigasig, ang mga Espanyol ay nagsimulang mapagod pa bago pa man magsimula ang tunay na labanan. Ito ang unang hamon na kinaharap nila sa lupa ng Mactan. Nang makarating ang mga Espanyol sa dalampasigan ng Mactan, hindi sila handa sa nakita nila. Libo-libong mandirigma ni Lapu-Lapu ang naghihintay sa kanila, handang ipagtanggol ang kanilang lupain hanggang sa huling hininga.
Kumpara sa maliit na grupo ng mga Espanyol na may bilang na humigit kumulang 60 lalaki, ang hukbo ni Lapu-Lapu ay higit na mas malaki at mas pamilyar sa terrain ng kanilang sariling isla. Ang mga mandirigma ay armado ng mga sibat na tinatawag na bangkaw, mga pana at palaso, at matatibay na kalasag na gawa sa kahoy at ratan. Kahit walang bakal na baluti tulad ng mga Europeo, ang kanilang bilis, lakas at kaalaman sa lugar ay nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan. Ang sigaw ng libu-libong mandirigma ay pumuno sa hangin, nagpapakita ng kanilang determinasyon at tapang na harapin ang mga dayuhang mananakop na nagmamayabang ng kanilang mga armas at teknolohiya. Habang nagpapatuloy ang labanan, unti-unting napahina ang mga Espanyol sa ilalim ng matinding presyon. Ang mababaw na tubig na kanilang tinatahak ay nagpabagal sa kanilang mga galaw, habang ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu ay malaya at mabilis na kumikilos sa pamilyar nilang lupain. Ang bawat hakbang ng mga Espanyol ay naging mahirap at mapanganib. Ang libu-libong mandirigma ng Mactan ay patuloy na nagpaulan ng mga sibat at palaso sa mga Espanyol na hindi makapag-abot ng sapat na lakas para labanan ang napakaraming kaaway. Ang mga kalasag at sibat ng mga katutubo ay epektibong ginamit laban sa mga armadong Europeo na nagdulot ng malaking kaguluhan sa hanay ng mga Espanyol. Ang estratehiya ni Lapu-Lapu ay malinaw na nagtagumpay. Ang kanyang mga mandirigma ay nagtulungan upang palibutan at pahirapan ang mga dayuhan. Ang kalamangan sa bilang at kaalaman sa terrain ay nagbigay sa mga mandirigma ng Mactan ng malaking bentahe laban sa mga Espanyol na unti-unting naubos ang lakas. Sa gitna ng labanan, si Magellan ay naging pangunahing target ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Habang sumusulong ang kanyang mga sundalo, siya ay paulit-ulit na tinamaan ng mga sibat at palaso ng mga mandirigma ng Mactan. Ayon sa mga talaan ni Antonio Pigafetta, ang tapat na manunulat ng ekspedisyon, si Magellan ay nasugatan sa kanyang binti ng isang palaso at pagkatapos ay tinamaan ng mga sibat sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Hindi siya tumakas kahit na siya ay nasugatan na ng malubha. Sa huli, siya ay nabuwal sa dalampasigan ng Mactan noong ika-27 ng Abril 1521 at doon siya namatay. Ang kamatayan ni Magellan ay isang makasaysayang sandali para sa Pilipinas, sapagkat ito ang nagpapakita na ang mga katutubo ay may kakayahang labanan at talunin ang mga dayuhang mananakop. Ito ang simula ng isang mahabang pakikipaglaban para sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Sa pagkamatay ni Magellan, nagdiwang ang mga mandirigma ng Mactan sa kanilang kahanga-hangang tagumpay. Ang isang maliit na isla ay nagtagumpay laban sa isa sa mga pinakamakapangyarihang ekspedisyon ng Europa. Si Lapu-Lapu, sa pamamagitan ng kanyang tapang at katalinuhan, ay naging simbolo ng paglaban sa kolonyalismo na mananatili sa puso ng bawat Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang isang militar na tagumpay, kundi isang malinaw na mensahe sa buong mundo na ang mga tao ng Pilipinas ay handang ipagtanggol ang kanilang kalayaan at dignidad. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang isang katutubong lider ay matagumpay na tumanggi sa dayuhang pananakop sa pamamagitan ng lakas ng kanyang mga mandirigma at determinasyon. Ang labanan ng Mactan ay naging pundasyon ng pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas, isang patunay na ang kalayaan ay palaging nagtataglay ng pinakamataas na halaga. Pagkatapos ng kamatayan ni Magellan, ang buong ekspedisyon ay nahulog sa kaguluhan at kawalan ng direksyon. Ang mga natitirang tripulante na puno ng takot at kalungkutan ay nagpasyang umalis na sa Mactan nang walang nakuhang tagumpay. Ang kanilang bilang ay lubhang bumaba
at hindi na nila kayang pamahalaan ang 3 barko. Kaya pinilit nilang sunugin ang isa sa mga ito upang mabawasan ang bilang ng kailangang tripulante. Ang relasyon nila kay Raja Humabon ay nagbago rin ng malaki. Hindi nagtagal, inimbitahan ni Humabon ang mga natitirang opisyal ng ekspedisyon sa isang handaan, ngunit ito ay naging isang bitag. Maraming Espanyol ang napatay sa gabing iyon na nagpapakita na ang alyansa ay naging marupok na pagkatapos mawala si Magellan. Ang natitirang mga tripulante ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, sa huli ay nakabalik sa Spain na kinukumpleto ang unang pag-ikot sa mundo, ngunit nang walang kanilang dakilang leader. Mula sa araw na iyon, sa dalampasigan ng Mactan, si Lapu-Lapu ay naging higit pa sa isang datu. Naging simbolo siya ng kalayaan, tapang, at pambansang pagmamalaki ng bawat Pilipino. Ang kanyang pangalan ay inukit sa kasaysayan bilang unang bayani ng Pilipinas, ang unang taong tumanggi at nagtagumpay laban sa dayuhang mananakop. Ngayon, ang kanyang imahe ay makikita sa iba't ibang bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu, isang makapangyarihang monumento ang nakatayo bilang parangal sa kanya. Ang kanyang mukha ay nakaukit sa 5 sentimo na barya ng Pilipinas, isang patunay na ang kanyang pamana ay nananatili sa puso ng bansa. Sa kultura at sining, ang kanyang kwento ay patuloy na isinasalaysay sa pamamagitan ng mga dula, pelikula at aklat. Si Lapu-Lapu ay hindi lamang isang mandirigma ng nakaraan, siya ay buhay na inspirasyon para sa bawat Pilipinong nagmamahal sa kalayaan. Ang Battle of Mactan na naganap noong ika-27 ng Abril 1521 ay hindi lamang isang simpleng labanan sa isang maliit na isla ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang sandali na nagpakita sa buong mundo na ang kalayaan ay hindi mabibili ng anumang kayamanan o matatalo ng anumang armas. Sa isang panahon kung saan ang mga makapangyarihang bansa ng Europa ay naghahari sa iba't ibang panig ng mundo, isang datu mula sa Mactan ang tumayo at nagpatunay na ang dignidad ng isang bayan ay higit na mahalaga kaysa sa lahat. Si Lapu-Lapu at ang kanyang mga mandirigma ay nagbigay ng aral na ang pagmamahal sa sariling bayan ay isang puwersa na walang sinumang mananakop ang kayang sugpuin. Hanggang ngayon, ang kanilang tapang ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino na ipagtanggol ang kalayaan at karangalan ng ating bansa.